Nabuhayan ng pag-asa ang pamilya ng mga pinatay sa drug war kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero giit nila unang hakbang pa lang ito tungo sa inaasam na hustisya. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Kung ang tiyong Hinikian de los Santos ang tatanungin, masaya pero may hinanakit pa rin silang nararamdaman. Yan ay matapos na malamang dinala na sa kustodiyan ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinutukan ng bayan ang kaso ng pagkakapatay sa nooy 17 anyos na binatilyo na pinagbabaril ng mga pulis sa Caloocan. Masaya, no? Masaya kami. Hindi lang ako, kundi yung mga 10 ng pamilya kasama ko ngayon na magdidiwang ng misa at masaya kami. No, dahil ito yung ilang taon na naming iniintay, no, ang managot, yung dapat managot. Yung aking pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Si Tatay Rodrigo naman hindi na nakapagpigil. Ang 9 na taong gulang na bunsong si Lenin pinatay matapos pagbabarilin ng mga pulis sa Caloocan noong kasagsagan ng drug war noong 2016. Sana naman tanggapin niyan lahat yung naging pagkukulang niya sa lahat ng ginawang pangyayari sa war on drug. Si Aling Liza nawalan ng 2 anak dahil sa forced disappearance at extrajudicial killing. Noong 2017, napatay ang kanyang anak na si Bibi. Ang isa pang anak na si Almon, nabaril naman noong 2018. Kaya ganun na lang ang galit niya nang makitang mag-post sa social media ang anak ng dating Pangulo na si Kitty ukol sa umano'y harassment na naranasan niya sa kamay ng mga pulis na umaresto kay FPRRD. Lamang pang sa amin, pinatay nila. Maraming pamilya ang nawala ng breadwinner. Agaya ko, nawala yung 2 kong anak. Ilang anak ang naiwan, 12. Sana hindi na siya makabalik dito sa Pilipinas. Kasi yung tawag namin talaga sa kanya, siya ang berdugo ng bayan. Si Aling Teresita, napaiyak na lang nang maalala ang nangyari sa kanyang anak na si Jonald na nabaril din ng mga pulis noong November 2016. Tuwan-tuwa po ako at nagpasalamat ko, Lord. Nagkaroon ng katarungan yung pagpapapatay ni Duterte sa anak ko na hindi dapat. Dapat sa ganong sitwasyon, sa mga droga na yan, dapat unahin niya yung puno, hindi yung mga ganyang galamay, hindi naman yung dapat. Dapat unahin niya yung puno, papatay niya. Noong nag-hearing kami sa Senado, inamin naman niya na pag lumaban, patayin nyo. Hindi naman lumaban yung anak ko naglalakad lang sa karsada Puro likod ang tama. Ilan lamang sila sa mga pamilya at grupong umaasang uusad ang hustisya matapos maaresto ang naging pasimuno ng madugong kampanya kontra droga noong Administrasyong Duterte. Pananaw nila, sana'y mapanagot din ang mga naging tagapagpatupad ng war on drugs. Hopeful po ako na isusunod at sa susunod na mga warrant ang mga nagpanday ng bahay ng kadiliman at kamatayan. Hopeful po ako na ang mga nagpanday, mga pumatay, mga napag-utusan, sila naman po ang kasama. Total, gusto naman nila at mahal naman nila si Digong, samahan din nila sa kalabos. At naniniwala ho ako na walang kikilingan ang ICC. Nagsagawa rin ng misa at press conference sa EDSA Shrine ang ilang mga grupong kontra Duterte. Tugon ng grupong Clergy and Citizens for Good Governance, ang pagkakaaresto sa dating Pangulo ay tila sagot sa dasal ng taong bayan para sa katarungan. Duterte's ICC warrant is not just a legal matter. It's a moral call for justice and truth. Accountability is essential for healing and transformation. Di pa tiyak na mga kaanak ng mga biktima ng EJK kung ipatatawag din sila sa korte sa Hague para tumestigo. Pero malaking bagay na raw sa kanila sa ngayon ang pagdakip kay Duterte bilang malaking sinag ng pag-asa sa hustisyang matagal na nilang inaasam. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.